Ito si Kenneth, helper namin noon, ngayon ay welder na. Good day mga kabakal! For today's video, gusto kong ipakilala sa inyo si Kenneth. Una pa lang siyang nasama sa grupo ng mga fitter ko bilang isang helper ay nakitaan ko na siya ng sipag at bait. Hindi siya mareklamo anuman ang ipagawa sa kanya at may kusa din siyang gumalaw o kumilos. Yung hindi mo na siya kailangang utusan o pagsabihang tumulong. Kaya naman gustong gusto ko siya. Minsan napansin ko na nakatingin siya sa kasamahan niyang helper na si Udang na nagpa-practice na maghinang gamit ang holder ko. Kaya naman sinabihan ko siyang mag-practice din siya kung gusto niya. At simula noon ay lagi na siya nagpa-practice maghinang lalo na kapag ako ang welder ng grupo nila at wala siyang ginagawa. Sinabihan ko din siyang lagi siyang manood kapag naghihinang ako para may matutunan siya. Lagi din siyang nagtatanong sa mga teknik ng paghihinang. Gaya ng tamang posisyon ng welding rod, lalo na sa paghihinang ng overhead at vertical position, yung paghinang sa mga malalaking gap at marami pang iba. Kaya hindi na rin nakapagtataka na natuto siya agad. Kaya nung napansin ko nga na marunong na talaga siyang maghinang, ay hinahayaan ko na siyang maghinang sa mismong mga tubo na hinihinang ko na hindi naman gaanong maselan, gaya ng mga support at temporary structures. Noong una, natatakot siya na baka masira daw niya yung hihinangin ko. Pero sabi ko, sige lang, ituloy mo at huwag siyang mag-alala dahil ako ang magre-repair kung sakaling di maganda ang kalalabasan ng kanyang hinang. At nung natuto na nga siya, ay saka naman siya nag-assessment sa TESDA. Eto nga yung huling practice niya bago yung assessment niya kinabukasan. Yung hindi na siya pinagtrabaho ng mga kasama niya para makapaghanda sa kanyang assessment. Super suportado nga namin siya, lalo na ng mga fitter ko. Kita nyo naman, dami nakikialam sa practice niya. Pati nga si safety, nagko-coach na rin sa kanya. And makalipas nga ng ilang araw, ay nabalitaan na naming nakuha na nga niya yung kanyang NC2 certificate. At mula noon, madalas, siya na ang nagiging substitute ko sa tuwing wala ako sa grupo nila. Siya na rin ang naghihinang ng mga support, gaya niyan. At siya na rin ang tacker ng mga fitter ko pag busy akong naghihinang sa kabila. At minsan, hayahay o relax na rin ako sa trabaho kapag siya ang kasama ko dahil hinahayaan ko na siya ang maghinang sa trabaho ko na gustong gusto naman niya. Pero isang araw ay nagsabi na siya sa akin na lilipat na nga daw siya ng company. Dahil sa lilipatan niya ay welder na siya at mas malaki nga daw ang sahod kesa sa pagiging helper niya. Kinongratulate ko nga siya at tinanong kung talagang kaya na nga ba niyang mag-isa. At ang sagot naman niya sa akin na may kasamang pagkamot pa sa batok at pangiting-ngiti na, kakayanin te. Sabi ko naman dapat niyang kayanin para sa mga anak at asawa niya na umaasa sa kanya. At saka hindi naman lahat ay maituturo ko o ng iba sa kanya, kundi matututo na siya sa sarili niyang paraan at sariling experience at diskarte. At sa ngayon nga ay nasa ibang company na siya bilang isang welder. Hindi na nga rin yata nagkakalayo yung sahod namin dahil mas malaki magpasahod yung nilipatan niya kaysa dito sa company ko ngayon. Pero well, ganun talaga. Kung ang isang tao ay may pangarap umangat, gagawin talaga ang lahat para dito. Kaya para sa iyo, Kenneth, good luck sa career mo at sana pagbutihin mo pa hanggang ma-upgrade ka pa sa pipe welder. Proud na proud ako sa iyo bilang ate mo. So this ends my video. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!